sa kawatan. Karon ang panahon nga muwalagad ka, kay ang kaluwasan abli pa. Ayaw maabutan nga masirang ka, kaluwasan mo gayon siguruhan. Daghang butang niining kalibutan nga maoy hinungdan sa atong kapagyasan. Musa igsuon sa lata itugyan, katong inunsulan sa Diyos Amahan. Karon ang panahon nga muwalagad ka, kay ang kaluwasan abli pa. Ayaw maabutan nga masirhan ka, kaluwasan mo gayon siguruhan. Igsuon mo karon palanunga, ug sa makadaghan hunahunaan. Karon ang panahon nga muwalagad ka, kay ang kaluwasan abli pa. Ayaw maabutan nga masirhan ka, kaluwasan mo gayon siguruhan. Ayaw maabutan nga masirhan ka, kaluwasan mo gayon siguruhan. Kaluwasan mo gayon siguruhan. Kay basin unya ug magbasol ka, magbasol ka. Blessed evening, our brothers and sisters who are watching our lesson discussion for this week. I am again Brother Aaron Joseph Gil, and tonight we will be studying our lesson study for this week. We are now in our second quarter, lesson 2. So stay tuned, my brothers and sisters, for we will be still studying more next time. So for this week, the title of our lesson is To Know God. So again, blessed evening to each and everyone, to our friends who are watching, our family, to everyone who are watching this segment, okay, in YouTube and in Facebook. So welcome back to our lesson study for this week. We are now at our second quarter. Today, we'll talk about something very important, my friend. The title is To Know God. Because honestly, my friend, many people know about God, but not everyone truly knows Him. Okay? Kung sa Cebuano ba, sa Binisaya, daghan kaayo ka nakahibalo bahin sa Ginoo, pero dili tanan nakaila yun kung kinsa ang Ginoo. Okay? And our memory text for this week, my friend, is found in the book of John 17 verse 3. I will be reading in
New King James Version. Here. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Okay? Eternal life, my friend, is to know God and Jesus Christ. So this lesson is not just about information, my friend. This is about relationship. Karong adlaw mga kaigsunan, I will be summarizing the lesson discussion for this week into 3 main points. Okay? The first point, my friend, is we must have the right picture of God. Okay? And the second point will be God is holy and perfectly good. Okay, second point, that is second point. God is holy and perfectly good. Okay, and the third point is God is love revealed through Jesus. Okay, let us go back to the first point. So, let's go back, my friend. So, magsugod ta sa first point. We must have the right picture of God. Knowing God, my friend, starts with having the right picture of Him. It means, like, kung gusto ka makabalo sa Ginoo, makaila ka niya, dapat makahibalo ka kung kinsa gayud siya. Okay? Because many people, kadaghanan sa mga katawhan, sa karon nga panahon, na misunderstood ang Ginoo. Okay? Nga naman, kadaghanan, una nga stricto ra gyud kay ang Ginoo. Like kung atong basahon sa una nga mga sa Old Testament, makasala ka patay gyud, mao na siya. Okay? So, ang uban naguna-una nga God is angry. Dali ra masuko o masukanon ang Ginoo. Ban usab naguna-una, walay pakabana ang Ginoo. God doesn't care. Okay? But where did that come from? Asa manigikan di ay mga kaigsunan? Matod pa diri sa Genesis 3 verse 1 to 5, ingon diha nga pagsulti ni Satanas kang iba, God is hiding something. Sa diha bitaw nga gitintal ni Satanas si iba mga kaigsunan. Sa diha pagsugod pagtintal ni Satanas ang tawo, ang gisulti ni Satanas sa tawo mao ni ang Diyos adunay gitago. Okay? Sa pagyod, ang Diyos dili kasaligan. Okay? So it means gidaot ni Satanas ang karakter sa Ginoo. Di ba? Giingon niya nga iba dili maayo ang Ginoo. And until today, my friend, ang kana nga lie, kana nga dili maayo nga pulong nagpadayon sa paglagan. Ug tungod ni ana, kadaghanan sa mga katawhan nagpahilayo sa Ginoo. Nagpahimo nga mahadlok sila sa Ginoo sa dili mao nga paagi. Unya, na misunderstood pagyud nila ang Ginoo. So unsa may gisulti sa balaang kasulatan? Unsa man gyud ay ang true picture sa Ginoo? Pangutan na imong kaugalingon. Sakto ba ang akong pagtan-aw sa Ginoo? Okay? Because my friend, if your understanding is wrong, your relationship will also be wrong. Kung mali imong pagsabot sa Ginoo, ang imong relasyon usab sa Ginoo mali usab mga kaigsunan. Okay? So let's move sa point number 2. Let us remember sa point number 1, we must have the right picture of God. So let's move sa point number 2. God is holy and perfectly good. Now, second point, my friend. Remember this word. God is holy. Okay? Holiness means, my friend, ang holiness nga gisulti diha nga ang Ginoo pure. It means putli. Okay, nga naman, mahimo ba siyang Ginoo kung dili siya putli? Okay? So dili na unta siya Ginoo kung dili siya putli. Okay? No sin. Wala siya sala. Walay pagkadautan nga binuhatan. Okay? Limpyo gyud kaayo ang Ginoo, walay dautan, walay ikasaway. Matud pa sa 1 Samuel 2 verse 22, it says,
there is no one holy like the Lord. Now, my friend, think about this. God is all-powerful, all-knowing, okay? He knows the future, He knows the past. But what makes Him trustworthy, my friend? Sa may basihan nga ang Ginoo kasaligan. Okay? Ang una, ang iyang pagkabalaan. Nganuman, ang gugma sa Ginoo putli. Okay? Nganong balaan siya? Ang gugma sa Ginoo putli. Ang iyang mga desisyon sakto. Ang iyang mga binuhatan tanan matarang. Okay? Nganong dili gyud angay mahadlok nga mosalig sa Ginoo tungod kita baluta nga maayo gayo siya. So imagine, my friend, if God was so powerful pero dili siya maayo, di ba? So i-imagine lang kung maayo kayo ang Ginoo but dili siya maayo. Like powerful kaayo ang Ginoo na powerful sakto pero dili siya maayo nga Ginoo. So i-imagine na. So delikado kay na siya. But because diha ang Ginoo di ay nato is balaan, holy. We can trust our God completely. Nga naman, kini nagahatag og challenge ka nato. Kay holy balaan man ang atong Ginoo, usab kita sa atong kinabuhi mahimo kita nga